Si Victor Wembanyama ay tila mas lalong ginaganahan na magpakitang gilas ngayong season dahil malinaw na target nito ang makuha ang MVP award. Bukod pa rito, malaki rin ang tsansa niya na masungkit ang Defensive Player of the Year dahil sa kanyang dominante at consistent na depensa sa loob ng court. Gayunpaman, hindi magiging madali ang laban para sa MVP dahil matitinding kalaban ang kanyang haharapin. Nariyan sina Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic at Nikola Jokic na patuloy ding nagpapakita ng elite na performance para sa kani-kanilang koponan. Dagdag pa rito, naging hamon kay Wembanyama ang naging pahayag ni Steve Kerr na mayroon silang plano kung paano siya pipigilan sa kanilang laban. Ngunit imbes na maapektuhan, lalo pang nag-init ang laro ni Wemby kung saan nagpakawala ito ng isang monster performance na umabot sa 41 points at 18 rebounds. Malinaw na determinado si Wembanyama na patunayan na siya ang karapat-dapat na maging MVP. Para sa kanya, ang kombinasyon ng kanyang opensa at depensa ang tunay na sukatan ng pagiging most valuable player, isang bagay na pinaniniwalaan niyang mas lamang kumpara sa iba pang kandidato. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Karapat-dapat na ba si Victor Wembanyama na maging MVP ngayong season o mas lamang pa rin ang ibang kandidato? Samantala, posibleng uminit ang galaw ng Dallas Mavericks sa darating na off-season matapos lumabas ang balitang target nilang agawin ang rising star ng Los Angeles Lakers na si Austin Reeves. Ayon sa mga ulat, nakatakdang i-decline ni Reeves ang kanyang player option sa susunod na season at magiging free agent pagsapit ng 2026, isang pagkakataon na gustong samantalahin ng Dallas upang palakasin pa ang kanilang roster. Kung matutuloy ang plano, maaaring mabuo ang isang napakalakas na bagong Big Three sa Mavericks, kasama si Kyrie Irving at ang inaasahang future star na si Cooper Flagg. Isa si Reeves sa itinuturing na ideal fit sa sistema ng Dallas dahil sa kanyang all-around game, shooting at playmaking na swak sa estilo ni na Kyrie at Flagg. Malaking dagok naman ito para sa Lakers sakaling tuluyang maagaw si Reeves, lalo na't isa na siya sa pinakaimportanteng piraso ng koponan sa mga nakaraang season. Sa ngayon, wala pang pinal na kasunduan, ngunit malinaw na posibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa balanse ng liga kapag natuloy ang planong ito ng Dallas. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Magiging malupit ba ang kombinasyon ni na Reeves, Kyrie at Flagg sa Dallas? Samantala, asahan ang isang matinding bakbakan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder mamaya kung saan itotodo ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang laro laban sa Lakers. Hindi lang basta panalo ang nakataya sa laban na ito dahil magkakaharap ang dalawang MVP candidates. Makakalaban ni SGA ang isa pang superstar na si Luka Doncic. Sa kasalukuyan, nasa pangalawang pwesto si SGA sa MVP ladder habang nasa pangatlo naman si Luka. Kaya naman inaasahan na magiging sukatan ang laban na ito kung sino ba talaga ang mas deserving sa MVP race sa pagitan ng dalawang elite players. Matatandaan na natalo na ng Thunder ang Lakers ng 2 beses ngayong season pero hindi ibig sabihin nito na basta na lang magpapatalo ang Lakers, lalo na at healthy ngayon ang kanilang lineup at handang bumawi. Kung mainit ang opensa ni SGA at ng Thunder, siguradong hindi rin magpapahuli si Luka Doncic kasama ang Lakers na kasalukuyang nasa magandang momentum. Isang laban, 2 superstar at isang matinding laban para sa MVP pride. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang mananalo sa duelo ni na Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic? Lakers ba o Thunder? I'm not the one voting, so, but I think I've been playing pretty good. We've been winning, so that's it. That's all I got. I'm good. I'll let my game do the talking.